Hi guys! Kumusta kayo lahat? Hari here. So kasama ko si Mrs. Mami. Hi, Hello hi. po! Kumusta kayo? Okay guys, andito ulit kami sa cabin. Binalikan namin kasi they already accepted our offer. Woohoo! Galing! Praise God. Yeah, we really thanks God for that. So nagbigay kami ng offer and then tinanggap ng seller. Pero bago nila tinanggap, may multiple offers pala to guys. Hindi lang kami yung nag-offer. Yun nga lang mas mas mababa yung offer nung ibang nag-offer dito. Kaya mas inaccept nila. So talagang we're so happy. This is a big milestone sa pagbili namin nitong nitong cabin dito sa bundok sa California. So kasama pala namin si Kulin. Ayan si Kulin. Hi Kulin. Bibe. Baba ikaw. Down ikaw kay mami. Okay, baba tayo guys. Sobrang tahimik dito. Sarap tumambay. Daming puno. Lalaki ng mga puno dito. Guys, so welcome po dito sa cabin na bibilhin po namin. So nagbigay na po nga kami ng offer. And yeah, ipakita ko lang po sa inyo yung exterior po nito. So pagpasok nyo po, meron ditong wooden na tulay, pinaka walkway niya bago dumating dito sa hagdan. So yung hagdan niya medyo maluwag. So siguro mga 1.5 meters po ito. Mga 6 feet siguro. Isang dip ako. Which is great, no? Kasi medyo malawak. Pati itong walkway na to medyo malawak din. Ang gusto ko dito guys, talagang ang lalaki ng mga kahoy na ginamit nila, mga poste. Yeah, parang cabin style talaga, log cabin. Tsaka tingnan nyo guys, yung mga bolt na ginamit nila. Ito yung mga antique talaga na mga 1980s na mga ginagamit nilang bolt sa log home. So tapos guys, bago ka umakyat sa taas, mayroon siyang hagdan din pababa, no? So diretso to, feeling ko garden nila doon sa baba. Sana mabuhay din namin or kung makuha namin tong bahay na to ay makapaglagay kami ng garden sa baba or tambayan sa baba, ma-landscape yung babang yun. Kasi may brook or maliit na batis sa baba. Magandang feature ng lupa yung brook na or batis or creek. So akit tayo dito. So, ilang steps siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang-8 yung landing niya. So, bubungad sa inyo yung napakalaking deck, no? So, overwhelming sa akin tong deck na to. Sobrang laki. I'm not sure gano'n yung sukat, pero laki eh. Pwede ka mag-barbecue dito sa deck. Magtumanggap ng bisita kung meron kang mga visitors. Tapos, yun, makikita nyo kaagad yung mga poste na to. Ang lalaki. Nakakatuwa, no? Tsaka maganda kasi itong part na to dito, halos kalahati ng deck ay covered siya, no? So pag umuulan or winter for example, pwede kang kumain sa labas, no? Hindi ka mainitan, hindi ka masyadong exposed sa element kasi nga mayroong bubong. So tapos, yeah, pagka tag-ulan, sarap tumambay din dito sa deck, di ba? Sarap. So, yun. Hanggang dito, guys. So, tingnan nyo. Ang lawak talaga ng deck niya. Saka yung mga railings niya, makakatuwa. Yung mga bilog na kahoy. Tapos, yeah. Talaga nila. May forma. So, ganito yung mga lumang mga style. Which is, yeah. I really like it. Yung mga uso ngayon, yung mga yung mga 4x4 na mga poste. So, bira yung mga gantong bilog. Tsaka, so, lang to? Linis lang to. Yeah. Pag nakuha natin. Yeah, bublower mo lang to. Tapos, babaldiyuhan mo lang. Meron naman tayong pressure washer doon. Yes. So, yun guys. Tapos, ito yung may bay window siya. Itong bay window nakatapat sa sa kusina, sa kitchen sink.
So, pag habang naghuhugas ka ng pinto, may kikita mo yung view. Naghuhugas ka ng plato, pinto. Naghuhugas ka ng plato dyan, may view ka dito sa labas. Ang ganda rin ng bay Nalagyan ko window. ng mga plants dyan sa loob. Yeah, pwedeng lagyan ng mga plants dyan sa loob ng bay window para kahit winter, hindi sila mamamatay. So, tapos guys, naharangan namin. Ito ang main door. Itong main door nila, grabe ka solid, oh. Yung kahoy na to parang nara or kamagong, tigas. So, talagang choice cut. Tapos makikita mo may mga grooves siya. Talagang pinasadya to. Handcrafted tong ano na to. Main door na to. Panel door. Ganda ng pagkagawa. So, tapos yun, may screen din siya. Hindi lang ako fan ng kulay ng bahay na to kasi yung combination ng kulay niya, orange tsaka green. Medyo madilim. Yeah, medyo dark yung kulay. Siguro, yeah, in the future, pag nakuha namin to ay papalitan namin ng iba yung kulay. Tapos guys, eto may daanan ng pet, ng aso. Maliit na aso lang malamang. Si Colin, di kakasa dyan. Hindi ka siyang katawan ni Colin. Malaking katawan ni Colin niya. Tapos yun, sa exterior wall niya may mga outlet. Which is great. So, pwede ka magsaksak dyan. Halimbawa, may party ka dito sa labas. Ilagay mo yung electric cooler mo. Or kung may mga sound system kang kailangan i-connect dyan. So, meron siyang mga saksakan. Which is great. Tapos yun, may mga ilaw siya dito. Yeah. Pwede naman natin palitan ng Yeah. palalaki. Pwede nating palitan. Pero so far, okay naman siya. Tapos, yun, yung wood panels niya, yeah, magaganda. Matitibay na kahoy talaga yung ginamit. Hindi yung mga katulad ng mga ginagamit nilang mga kahoy ngayon. Sobrang mahal na kasi ng kahoy ngayon, kaya nagtitipid na yung mga contractor. Unlike nung noon pa, tignan yung mga beam niya, oh. Parang mga 4x12 yata yung beam na yan. Lahat Yeah, tignan mo pare-parehos, oh. Ito. Tsaka tignan mo yung mga bolt na ginamit, oh. Tapos itong poste. Yeah, grabe. Mami, pwede mo pa lang pagsabitan ng mga bulaklak to. Oh yeah. Oo. Hanging Dami plants, kong hanging plants doon. Yeah. And then mga herbs plants. Yeah. Alright. Nakaka-amaze ang bahay na to. Totoo lang. Sobrang amazing, ano? Oo. Tapos dito, guys, yung double door dito. Ganda. Glass pati, no? Glass door. Glass door. Glass double door. So, aside dun sa panel door na pinaka-main door, meron ka pa ditong easy access going outside. And then, ikot tayo dito. Dito yung... Ito yung skylight ng kailangan ikabit dun sa taas. May kusina. Ito guys, yung doghouse. Ganda, oh. Ganda ng doghouse. Solid din. Yeah, so kasi yung bear dito. Yeah. Kailangan ng talagang i-blower tong mga dahon-dahon. Delikado to sa fire. Sige lang. Maayos din yan. Yeah. Alright, ikot tayo dito guys. So dito yung back door niya. Meron siyang pinto. Yeah. Back door dito. May ilaw dyan. So solid din, oh. Oak tree. Oak wood pala. Tingnan mo naman, oh. Kaka-amaze sa mga gaano kalaki yan. Oh yeah. Yan yung kanyang biga. O beam. Double pa. Hindi lang isang side, oh. Dalawa. Ayan, oh. Yeah. Kabilaan. Pati sa ilalim yan. Pati sa mga, sa beam. Grabe, no. Both sa sahig tsaka sa may Sobra. Okay. Yeah. Okay guys, ito yung likod ng bahay. So, sa mga po pala, sa mga hindi nakapansin, meron po mga kapitbahay dito. Hindi talaga totally isolated tong lugar na to. Medyo mga ilang feet po yung kapitbahay. So, meron po dyan kapitbahay, meron dyan, mayroon din dun sa So, parang mga 5 bahay yung kapitbahay namin paikot. So, hindi naman siya talaga totally isolated. Tapos yan, grabe. Hindi mo, hindi mo kayang madipa tong pine tree na to. Feeling ko nga. Ang laki. Tapos, ito yung likod ng bahay or side view.
Yeah. Ang ganda ng likod niya, guys. Mas gusto ko yung view Pag na to. nalinis yan, aywan ko. Oh yeah, pag nalinis ito. Wala akong masyadong damo eh. Ano ko lang, pag ako, anuin ko lang. Basta, dami ang pwedeng gawin. Yeah, so may mga tumbang mga kahoy dito. Pwede mong gawing panggatong. Yeah, ito. Daming panggatong to. Hindi pa namin alam yung boundary pero may mga bakod sila dyan, guys. So, yeah, ikot tayo dito. Yeah, paikot talaga sa mga puno, which is great. Mahilig ka talaga sa nature. Ito din ata, oh. Kailangan anuhin na. Oh yeah, may ano na, no? Tinatakan na, no? Tinatatakan ng mga ano eh. Yeah, may Tutumba nilagyan na nila ng ano, tutumbahin ng ano to, PG&E. Ito, kailangan putulin din, ano? Yeah, kailangan din yan. Kasi dyan sa may bubong. Pati ito, feeling ko itong dalawang to. Ay, Ito, itong dalawang sa ito. taas, ano? Dalawang yan? Yeah. Ito yun. Dalawang ito. Yeah. Naka-ano yan, naka-ready na yan para putulin. So, mag-clear out na tayo dito. Kaya nga. Yeah. Ito yung mga tinumba nilang kahoy, guys. Ayun, dalawa. Doon. Yeah, panggatong namin to. Panggatong natin. Ano yun? Sabing lalaking kahoy nito. Ganda. Tapos may tangke dito. Ewan ko kung gas ito. Kung propane ito or diesel. Hindi namin alam kung ano to. So, yun guys. Tapos, doon tayo. Ito pala guys, yung isang shed. Mga 6x10 siguro. Or 8x10. No, 8x10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 11. 10 na Dami pala nating kapitbahay. Dami. 8 nga yata. Alright, ito yung shed. Ay, parang bulok na dito, Minga. Yeah. Saan? Itong part na to. Oo. Yeah. Yeah. Yun ang ayos. Bagay, ano lang naman yan. Like, luma na rin siguro, no? Ay, shed. Pantibay pa rin, no? No. Check mo nga, daddy. Baka naka-open yan. Yeah. Dahil pang ang init dito. Ha? Ang init. Daming ganda, no? Yung pag storage dyan sa taas. Malinis lang yan. Kaya Yeah. So tapos guys, andito yung tangke ng isa pang tangke ng propane tank. dito malinis na banda eh. Tama ko ilang gallons ang laman nito. Laki, no? Yeah, ito yung gauge niya. So kaya yung line ito going to ano? Ay, inano nila. Tinanggal siguro dito yan. Tinanggal nila yung line. Ito. Kaya hindi magagamit doon. Yeah. Kasi dito may line yan. Going there. Tapos ito diretso sa bahay. Okay. Yes. That's good. Yes, you. Okay, guys. So, bali yung lot area nito ay half an acre. So, mga 24,000 square feet. Ay, dito yung ano niya, electrical panel niya, mami. Nice. Alam ko itong part na to ay part pa rin ng property. Pero hindi ko lang alam kung hanggang saan yung boundary. Ang nakakatuwa dito guys, yung gubat na yan, walang nakatira dyan. So walang bahay. So dito sa side na to, walang mga kapitbahay po dyan na malapit. Kumbaga parang sa yung
So, ikaw pwedeng makinap. Ay, may pinutol din silang kahoy pala dyan. 2. Or isa lang, mahaba lang. Tapos yun, nakaano na. Pwede nang sibakin po yun. Or wood splitter. Tapos, yan na po yung kalsada dyan. Sa likod ng kalsada na yan, walang tao po dyan. Gubat din. Alright guys, baba tayo dito. So ito yung ano niya guys, hagdan pababa and then ito yung silong ng deck. Yan, so kita niyo mga poste. And yan yung ano niya, pundasyon no. Ang lalaki ng mga pundasyon nitong mga poste niya. Yeah, so for example yan no. 4x4 feet yata ito. Lalaki. So yan, silong. May silong siya guys. Okay, baba tayo dito. Ito yung garden nung dating may-ari po nito. Yeah, meron siyang plant box dyan. And then, may ginawa silang structure dito. Oh, meron silang ano, waterfalls galing doon. Tapos dito yung pinaka ano, dito mapunta yung tubig. Yeah, ginawa nila to. Kailangan lang linisin. So yan yung bahay. Yeah, ganda, super tahimik guys. And then ito, meron silang tulay. Tsaka may parang malit silang deck dito. Triangle. Galing. Triangular deck. Sarap mag-upo-upo dito. Tsaka malamang may tubig yan dyan. Pagkatag-ulan. Diretso doon. Nice. Laking puno nito. Oh wow. Grabe. Towering trees talaga. You're one with nature dito talaga. Nakakatuwa. Yeah. Ito. Yeah. Taas din, oh. Grabe. Galing-galing. Maganda tong property. Feeling ko malinisan lang talaga to. Syempre pag ikaw nang nakatira dito, makakaroon ka na ng time para maglinis. So yung may-ari kasi nito matanda. Kaya wala na siyang lakas para mag-maintain. Ganda oh. Oh wow, ganyan sikat ng araw. So ngayon ay middle of June guys. Ang init sa Chico nung walis kami, no? Nasa almost 90 plus. Pero dito mga nasa 80s, 70s. Parang 10 to 15 degrees cooler po dito, which is great. So kaya dumadaan yung mga bear dito. Yeah, malamang dyan. Wala pa ako nakitang deer, pero nung nagda-drive kami papunta rito, may nakita kaming deer. Ayun, nakita ko na yung multo. Multo, hi. Hello. Hola. Hola. Hola, chita. Uy, Meksikana ang multo ah. Hola, Hi. chica. Wow, ganda naman ang multo. Hi. Okay lang ang ganyang multo kaganda. Yeah, I am the molds here. The multo. The ghost. I am the molds. Ganda-ganda ni Mami, oh. Yeah, guys, tinan niyo yung mga nila. Anong tawag dito? Retaining wall? Yeah. Grabe ka, mga bilag-bilag na yan. Kakaganda. Yeah. Ito na yung hagdan pataas. May buwan pa pala sila dito, may oh. This is really cool. Meron silang bench dito. Sarap tumambay, oh. Yan, oh, ganyan yung view mo.
Gaalaga Sa taas ako yung mga- deck. Sa taas yung deck, sabay dito sa baba. Yeah, meron kang tambayan. Sarap ng hangin, nakakaantok. Sarap magmuni-muni dito, Ming, oh. Yeah, sarap ng hangin, ano? Naantok ako. Yeah, tulog tayo, Ming. Ito. Sa deck, malawak. Yeah. Okay guys, so thank you so much for watching. See you. Balitaan po namin kayo sa inspection, tsaka yung loan application namin para sa bahay na to. And then, yeah, ultimately kung maklose na namin po itong bahay. Sana nga po walang mga major issues na makita, or kung meron man, sana makita agad. Para, yeah, kasi part yun ng contingency. Kung hindi maganda pa na yung bahay, or kung malaki yung ayusin, so magiging part ng negotiation po yun. Or kung sobrang mahal yung insurance, or kung walang makuhang insurance, so deal breaker po yun. Or pwede ka pang mag-back out, or yung seller pwedeng mag-back out din within the 17 days na, Yeah, 17 days. yeah, na window period. Let's pray. Yeah, we hope and pray nga na talagang ito na yung parang cabin para sa amin. Pero nung unang kita pa lang namin talaga dito, di ba, Mami? Parang ito na yung ito na yung lugar para sa amin kasi nga. Yeah. Dami naman namin tiningnan din. Yan, dami namin tiningnan, promise. Pero dito lang talaga sa property na to kami na-amaze na parang talagang ito yung bagay na bagay para sa lifestyle na meron po kami. Or yeah, sa personality rin siguro natin. Mga introverted people, ayaw sa maraming tao. And then yeah, may enough room to grow. Kasi nga medyo may space dito. Half an acre is enough. Hindi natin kailangan ng 1 acre, 5 acres, for now. Okay na yan, pwede magtanim-tanim at alaga ng mga dyan. Manok-manok. Yeah, dito ang ganda maglagay ng koi pan dito. Baba ng hagdan. Marami tayong pwede magawa dito. Yeah, kahit maliit lang na koi pan. Excited. Yeah, nag-imagine na agad. So, yeah. Nag-imagine. Libre namang mga Yeah, pangarap lang naman. So, yun guys. Thank you so much again for watching. Thank you po. Bye-bye. God bless. God bless, guys.